Okay, very good. Uh, our topic for today, yung topic natin ay tumutukoy dun sa tinatawag nating kabihasang classical ng Amerika, Africa at iba pang pulo sa Pasipiko. Okay, etong mga kabihasnan na ito ay di masyadong sikat, di tulad dun sa mga kabihasnan ng Egypt, ng Mesopotamia, ng Indus, ng China. Okay, yung apat na yon sikat. Hanggang sa sumunod-sumunod na yung mga diniscuss nating mga kabihasnan, di ba? Okay, nagkaroon na ng kabihasnan ng Griego and so on. Itong didiscuss ko ngayon, ito yung mga kabihasnan na hindi masyadong nakilala. Pero sa paglipas ng panahon, napag-aralan din ang kanilang mga ginawa. Okay? Una, madaming mga historiador ang naniniwala na ang pagsisimula at pagunlad ng sinaunang kabihasnan sa Africa ay na-impluwensyahan ng kanilang natatanging geografiya. Paano na-impluwensyahan ito? Okay, ibig sabihin nito, nagkaroon daw ng kabihasnan nang dahil sa kanilang geography, nang dahil doon sa lokasyon nila, nang dahil sa kanilang lupa na kinatitirikan or kanilang kung saan sila nakatira. Okay, yun nag-umpisa kung paano umunlad ang kanilang sinaunang kabihasnan. Okay, kung titingnan natin kasi, okay, ang mapa ng Africa ay ito. Okay? Dito sa Africa, ito daw yung naging dahilan kasi alam naman natin na ang Africa ay ang pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Okay, dahil dito sa lokasyon na to, dahil dito sa mapang to, sa kanilang lupa, okay, nagkaroon ng tinatawag na sinaunang kabihasnan. Okay, kung isahalin tulad natin ito, ang Africa ay buo-buo. Hindi siya, isa siyang malaking tipak ng lupa. Hindi siya tulad ng mga Asia sa Philippines, gano'n na puro isla. Okay, kaya masabi natin na talaga nagkaroon ng tinatawag nating kabihasnan sa lugar na ito. Okay? Next, ang Africa ay nagtataglay ng iba't ibang mga kalagayang geografiya na nagbibigay paliwanag sa kadahilanan kung bakit nagkakaiba-iba ang pamumuhay ng mga taong nakatira sa lupain ito. Kasi meron din mga iba't ibang mga lupain. Binubuo ito ng disyerto at ng mga tinatawag nating tropical rainforest. Yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang mga pamumuhay ang mga taong nakatira sa lupain ng Africa. Okay, kung titingnan natin, ito yung Africa, di ba? Okay. Meron silang tinatawag na desert, yung kulay brown, yan yung mga disyerto. Okay, kilalang kilala dyan yung Sahara at ang Kalahari. Okay, memorize Sahara at Kalahari. Samantala, yung pinaka-green, yung green na green, yan yung mga forest, yung mga tropical rainforest. Samantalang itong savanna, yung mga yellow-green, ayun yung tinatawag nating mga grassland. Okay? Ito yung dalawang pinakasikat na disyerto or pinakamalaking disyerto na matatagpuan sa Africa. Ito yung Kalahari at ang Sahara. Meron mga oasis sa gitna ng disyerto. Ito yung tinatawag nating bukal ng tubig. Okay, kung saan itong lugar na to ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng disyerto. Doon sa gitnang bahagi, meron doon bukal. Yun nagsisilbing buhay para sa mga hayop, sa mga taong nakatira doon, para sa mga halaman, and so on. Kasi ito yung nagbibigay ng nutrients, nagbibigay ng kaya nabubuhay itong mga halaman dito. Okay, dahil sa tubig ng oasis. Okay, samantalang pag sinabi nating savanna, ang savanna ay isang kapatagan na kung saan maraming mga talahib at ibang-iba't uri ng damo ang tumutubo rito. Okay, ito yung nagsisilbing lupain kung saan dito nila inaalagaan ng kanilang mga hayop, yung mga iba't ibang uri ng mga hayop na kumakain ng damo para mamuhay. Okay? Next, merong iba't ibang mga kabihasnan sa kanlurang Africa. Isa-isahin natin kung ano-ano itong mga kabihasnan na ito. Number 1, ito.
Matatagpuan sa katimugang bahagi. Kapag tinanong ko, ano ang matatagpuan sa katimugang bahagi ng Sahara? Ito ay ang malawak na sabana kung saan matatagpuan ang Sudan. Tatandaan yon. Matatagpuan ang Sudan sa katimugang bahagi ng Sahara ng isang malawak na sabana. Samantalang sa Dagong Hilaga, sa Dagong Hilaga naman, matatagpuan ang kabiyasan ng Ghana or kilala bilang lupain ng maiitim na tao. Take note, ang kabiyasan ng Ghana ay tinatawag na lupain ng maiitim na tao. Nagkakaintindihan ba? Okay, next. Kaharian ng Kush. Ang kaharian ng Kush ay makikita sa pinakagitna ng maraming sibilisasyon ng sinaunang daigdig. Paano? Tingnan natin. Ang Kush kasi ay matatagpuan dito sa katimugang bahagi. Sa katimugang bahagi makikita itong Mesopotamia, yung mga Sumerian, yung Babylon, yung Assyrian at ang Persya. Samantalang sa hilagang bahagi naman dito sa taas, matatagpuan ang kabias ng Egypt, ang Roma at ang Gresya. Samantalang dito naman sa kanyang silangang bahagi, matatagpuan naman ang kaharian ng Mali at ang kaharian ng Ghana. Tatandaan natin kaya itong si Kush ang pinaka-sentral or sentro ng iba't ibang mga kalupaan. Okay? Kung kaya't, dahil dito, naging sentro ito ng kalakalan ng mga produkto. Anong mga produkto yon? Take note, ginto, ivory, bakal, at marami pang iba. Ang kaharian ng Kush ay nakilala bilang industriya ng metal. Tandaan ang kaharian ng Kush ay nakilala bilang industriya ng metal. Kung kaya't, parang nainggit itong sa Egypt. Dahil nainggit itong sa Egypt, ang ginawa niya, taong 1500 BCE, 1500 BCE, nakubkob ng mga Egypt, ng mga mandirigmang Egypt, ang kaharian ng Kush. Okay, kung kaya't ito ay kinontrol nila at ginawa nila itong kolonya na umabot sa loob ng 500 na taon. Okay, sa loob ng 500 na taon, ang Kush ay nasa kamay ng kabiasnan or ng bansang Ehipto. Okay? Ang mga pangkaraniwang tao nung panahong iyon, ang mga pangkaraniwang tao or mamamayan ay kalimitang mga magsasaka. Naghahanap buhay sila bilang magsasaka at kadalasang nakikita sa mga bukurin. Samantalang ang kanilang paraon or ang kanilang hari ay nagkumuha ng mga iba't ibang mga advisor niya. Ito yung mga pinuno na kung kaya't kung saan ang trabaho nila ay payuhan, tulungan at sikaping mapaunlad ang kaharian ng paraon. Kaya itong mga pinuno, ang pangunahing tungkulin lamang nila ay magpayo at pamunuan ang mga nasasakop ng kanilang paraon. Kaya't ang mga ang mga mamamayang mayaman ay namuhay gaya ng mga maharlikang tao sa Egypt. Paano nga ba yung buhay ng isang maharlikang tao? Ang ginagawa dito ay dapat siya ay nakatira sa malapit sa ilog. At mayroon siyang sariling bangka, kung gusto niya gamitin ay pwede niyang gawin. Bakit malapit sa ilog? Kung nabuboring siya or gusto niyang mag-aliw-aliw, maligo, mga ganon. Kaya ang mga mayaman ay malapit sa ilog ang kanilang tirahan. At itong mga to ay sumasamba sa tinatawag nating mga iba't ibang Diyos at Diyosa. Inadapt din nila ang sistema ng mummification. Yung ginagawa, yung mga namatay na tao, binabalutan ng tela, ginagawa nilang mummy. At, ginaya din nila ang Egypt kung saan, nagpatayo din sila ng mga iba't ibang mga pyramid or piramide na nagsilbing libingan ng mga sinaunang Kush.
Okay, kaya hanggang dun sa Kush, meron ding mga pyramid. Okay, taong 100 hanggang 300 BCE naman, nabuhay itong kaharian ng Aksum. Ang Aksum ay isang kaharian kung saan sila ay mahusay sa sistemang pandagat at sa pakikipagkalakalan. Okay, ang mga Aksum ay naniniwala sila na ang kanilang lahi ay nagmula kay Haring Solomon. Sino si Haring Solomon? Ang para siyang hari na napakatalino, napakalaki ng kanyang wisdom. Okay, siya ay isang hari ng Israel. Pero from Israel, paano nagkaroon ng lahi itong si Solomon sa Aksum? Okay, kasi ang Aksum ay ganito. Si Haring Solomon ay meron siyang anak na si Menelik. Si Menelik, dinala niya ang sagradong arko papunta sa Ethiopia. Okay, nung pumunta siya sa Ethiopia, dala-dala niya ang sagradong arko na naglalaman ng 10 utos ng Diyos. Ito ay lumaganap sa Ethiopia or sa kaharian ng Aksum, lalong-lalo na nung ika-4 na siglo. Kaya itong kaharian ng Aksum ay kilala bilang Kristiyanong kaharian. Tatandaan yan ha. Itong kaharian ng Aksum ay kilala bilang kaharian or Kristiyanong kaharian. Okay? Next. Sa kaharian naman ng Nubia, ang kaharian ng Nubia ang sinasabing kauna-unahang kabihas ng umusbong sa hilagang parte ng Afrika. Kung saan ang mga tao rito ay tinatawag na mga Nubian. Naninirahan sila malapit sa Ilog Nile sa katimugang bahagi ng Egypt. Okay. Pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan. Dahil rito, mayamang uri ng kalupaan at pagkakaroon ng maayos na tubig ang maaari nilang makuha. Okay, kaya hindi sila masyadong naghirap sa kanilang pagkain kasi ang Ilog Nile ang nagbigay ng masustansyang lupa para ito ay mamunga ng madaming mga pagkain at ang meron silang maayos na patubig irigasyon na nanggagaling doon sa nasabing ilog. Okay, sila ay magaling din sa pagmimina. Okay, nagmimina sila ng mga ginto at mahusay sa paggawa ng alahas. Kaya ang kaharian ng Nubia ay kilala din bilang lupain ng mga ginto. Tatandaan yan ha. Ang kaharian ng Nubia ay kilala bilang lupain ng mga ginto. Okay, next. Kakasabi ko lang kanina, kaharian ng Ghana. Pag sinabi natin kaharian ng Ghana, lupain ng mga maiitim na tao. Okay, ito ay sinasabing bagong kaharian na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Bakit? Kasi nakontrol niya ang eksportasyon ng asin at ng ginto. Alam niyo ba, nung unang panahon, ang asin ay tinuturing na white gold. Okay, sa itong kayamanan. Napakamahal ng asin nung unang panahon. Okay, dahil marami itong gamit nung una ha. Okay, nung marami pang hindi marunong gumawa ng asin. Kaya ang asin ay tinuturing na isang puting ginto. Okay? At itong mga Ghana ay gumamit ng sistemang pagpapataw ng buwis. Okay, sa mga mamamayan ang naging dahilan upang makamit nila ang kaharian ng kaunlaran. Okay, para mas maumunlad sila. At ang bawat mangangalakal na dadaan sa kanilang teritoryo, like for example, magtitinda ako, dadaan ako dun sa bansa nila, ako ay magbabayad ng buwis sa kaharian ng Ghana. Kaya lahat ng mangangalakal, lahat ng dadaan dun, may babayadang buwis, parang may entrance fee. Okay, kaya yun, mabilis lumaganap at mabilis yumaman ang bansang ito. Dahil sa karamihan sa mga ngalakal ay mga Muslim, kung kaya mabilis na naipalaganap ang Islam sa kahariang ito, na itinuturing
na sanhi ng unti-unting pagbagsak ng sistema ng kalakalan. Dahil nga, maraming Muslim, di ba? Pag sinabi nating Muslim, para na rin sila magkakapatid, hindi na nila naisasagawa yung pagpapataw ng buwis. Hindi na sila nakakapagsingil ng buwis sa mga darating na mga ngalakal kasi mga kapwa rin nila Muslim. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang bansa, ang kanilang kalakalan. Nagbigay daan para mabuhay itong kaharian ng Mali. Okay, na naging dahilan para mabuhay ang kaharian ng Mali. Ang kaharian ng Mali ay kilala sa pakikipagkalakalan at pag-aaral. Ito ay sentro ng kanilang kaharian. Ito yung kanilang layunin. Ang layunin nila, pakikipagkalakalan at pag-aaral. Kung kaya't ang lupaing ito ay dinarayo ng mga eskolar. Yung mga matatalinong tao, matatalinong mag-aaral mula sa iba't ibang Islamikong bansa para mag-aral kasi napaka-in-embrace nila ang education. Okay, niyakap nila ang pagmamahal sa edukasyon. Kaya ang kaharian ng Mali ay kilala bilang pinakasentro ng mga matatalinong mag-aaral. Okay, nagsimula ito dahil bumagsak na nga ang kaharian ng Ghana dahil sa humihina ang kanyang kalakalan, humihina ang bansa, bumagsak na din ang kaharian ng Ghana. Kaya yun, nabuhay ang kaharian ng Mali. Kilalang kilala dito ay si Sundiata. At tandaan niyo si Sundiata ang kauna-unahang hari na siya pa ay batang-bata, ngunit napakahusay na pinuno. At tandaan natin, ito si Sundiata ang kauna-unahang hari nila. Anong ginawa niya? Okay, ibinalik niya ang kalakalan sa ibang mga bansa. Okay, yun yung kanyang ginawa. Sobrang galing niya na ibalik niya ang kalakalan. At sumunod sa kanya ay itong nung taong 1312 hanggang 1332 si Mansa Musa. Okay, ito si Mansa Musa Si Mansa Musa ang apo ni Sundiata kung saan nakamit nito ang rurok ng kaunlaran ng kaharian ng Mali. Sa kanyang pamumuno, mas lalong umunlad ang kaharian ng Mali. Okay? Next. Si Mansa Musa ay mahusay na pinuno. Bakit? Bakit siya mahusay? Dahil bukas ang kanyang kaisipan. Bukas ang kanyang kaisipan sa lahat ng mga problema na idinudulog sa kanya. Lahat ng mga problema para siyang si Solomon. Lahat ng problema na kanya itong nalulutasan. At si Mansa Musa, niyakap dito ang relihiyong Islam. Okay, kung kaya't, bilang hari, nagpatayo siya ng iba't ibang mga moske upang doon may sakatuparan ang mga aral na itinuturo ng paniniwalang Muslim. Si Mansa Musa rin ang siyang naging leader ng bansa at leader ng kanilang relihiyong Islam. Okay? Next, dahil sa pagiging deboto ni Haring Musa, siya ay itinuturing na pinakamagandang modelo ng isang haring Muslim. Okay, kasi bilang hari na nga siya pa rin ang nagiging leader ng kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos na si Allah. Okay, subalit, nung siya ay namatay, nagsilbi itong dahilan ng unti-unting pagbagsak ng kaharian ng Mali. Okay, dahil doon ang kanyang pagkamatay, nawala. At sumunod dito yung kaharian ng Sunghay. Ang kaharian ng Sunghay ay binubuo ng mga rebelding Mali. May mga rebelde kasing Mali. Galing sila sa kaharian ng Mali na nagtatag at humiwalay sa kaharian ng Mali at tinawag nila ito, yung kanilang kaharian, bilang Sunghay. Okay, anong ginawa nila para makabuo sila ng isang kaharian? Bumuo sila ng mga hukbo. Okay, gumawa sila ng mga hukbo, nagpalawak ng teritoryo at namahala sa rutang pangkalakalan. Okay, ang mga tao kasi, itong mga Sunghay, ay kilala yan bilang malalakas
at magagaling sa pakikipaglaban, kaya hindi sila basta-basta natalo o hindi basta-basta nasugpo yung, yung kanilang kaharian. Okay? Next, madaming nasakop na bayan itong mga Songhai. Isa na dito yung bayan ng Sarkus at naging kabisera ito at naging kabisera nila ang bayan ng Ghana. At ang kaharian ng Ghana nasakop din nila at madami pang iba. Okay? Okay, kilalang kilala dito ay si Dea Kosoy. Si Dea Kosoy, okay, ang hari ng Songhai at tinanggap niya ang Islam. Okay, siya ang hari ng Songhai at tinanggap niya ang Islam. Ngunit, hindi tulad ni Musa na pinangaral niya ito. Hindi. Ang ginawa niya, hindi niya pinilit yung mga tao na tanggapin yung reliyon na ito. Like for example, ayokong maging Muslim, okay lang kay Dea Kosoy. Okay, hindi niya ipinilit na sumamba sa relihiyong Muslim. Okay? Kung sino lang may gusto, yun yung kanyang ginawa. Okay? Okay. Nakipagkalakalan ang Songhai sa Algeria, kung kaya nakapagtatag ng ugnayan ang Songhai sa iba pang imperyong Islam. Okay. Next, taong 1325 naman, okay, nagkaroon ng lakas itong imperyong Mali at sinalakay ang Songhai. Okay, sinalakay at binihag ang Songhai nung taong 1325. Kasi, di ba, patay na to. Nung nagkaroon ng pagkakataon, binihag niya. Okay, at dahil doon, lumitaw ang bagong dinastiya nung nagtagumpay ang Mali, nasakupin ang Songhai, nagkaroon ng bagong dinastiya at tinawag itong Sunni. Okay, Sunni na ayun nangangahulugan na matagumpay na nabawi ang kalayaan ng Songhai mula sa Mali. Okay? Okay. Noong taong 1461 to 1492, ang kaharian ng Sunni ay pinamumunuan. Okay. Ganito, ulitin natin. Taong 1335, okay, dahil nasakop ng Mali ang Songhai, okay, nagkaroon ng bagong dinastiya itong mga Songhai at tinawag itong Sunni. Okay, ang Sunni ang bumawi sa kalayaan ng Songhai mula sa Mali. Ibig sabihin, ganito, drawing ko para hindi malito ha. Itong Songhai ay sakop ng Mali kasi nga nung taong 1325. Ngayon, ang ginawa, nagkaroon ng bagong kabihasan at tinatawag itong Sunni, okay, para talunin ang imperyong Mali. Kaya ang Songhai, ang pangalang Songhai ay napalitan bilang imperyong Sunni. Naintindihan na? Ang Sunni, ang imperyong Sunni ay pinamunuan ng haring si Sunni Ali noong taong 1461 hanggang 1492. Kung kaya't ang Songhai ay isang naging pinakamalaking imperyo sa buong Africa. Okay? Si Sunni Ali, tatandaan nyo ha, ito si Sunni Ali na hari ng dinastiyang Sunni. Okay, si Sunni Ali ay kilala sa tawag na Ali Ber. Ali Ber or Ali the Great. Tatandaan nyo, Ali Ber or Ali the Great ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Taglay kasi niya ang taktika sa pakikipaglaban at agresibong pamumuno, kung kaya't nasakop niya ang iba't ibang mga bansa or bayan tulad ng Timbuktu, Gao at Djenné. Okay, naging pinakamalaki at pinakamakapangyarihang imperyong kalakalan ang kaharian ng Sunni or Sunni. Okay? Next. Okay, dahil doon, nung namatay itong si Sunni Ali, sumunod itong kanyang anak. Okay, nung namatay ito, si Sunni Ali, ang sumunod sa kanya yung anak niya. Pero, nagalit itong si Askia Muhammad.
si Askia Muhammad, ang ginawa niya, pinatalsik niya ang anak ni Sunni Ali at siya ang pumalit kasi siya daw ang karapat-dapat na mamuno sa kaharian ng Sunni. Okay? Kaya nung taong 1591, bumagsak ang Songhai. Basta tatandaan nyo, ang Songhai, or kilala na yan, sa bagong tawag na Sunni, ha? Okay, dahil sa kakulangan ng makabagong armas nung salakayin nito ng mga Moroccan gamit ang mga pulbura, yung mga pasabog at mga kanyon. Kaya unti-unting nabura sa kasaysayan ang mga kabihasnan ng Africa. Doon na naglas dito sa kabihasnan ng Songhai or dinastiyang Sunni.